At dito na nga po talaga natin nakilala ng tuluyan itong si Bam Aquino. Actually, pinag-iisipan ko kung iboboto ko pa ba itong si Bam Aquino. Kasi medyo nagpi-50-50 na ako, mga minamahal eh. Meron siyang komento patungkol nga po dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte at medyo nakakapikon yung kanyang binitawang salaysay, yung kanyang statement, yung kanyang pahayag. Sabi niya dito, palagay ko, issue siya sa mga politiko. Really, Bam? Na yung impeachment, sasabihin mo lang na issue siya sa mga politiko? Yung ginagawa niyang lantarang pagnanakaw, yung ginagawa niyang pagtataksil sa bayan, panghuhot sa kaban ng bayan, hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa ni Vice President Sara Duterte? Tapos sasabihin mo, issue lamang siya sa mga politiko? Paano siya naging issue sa mga politiko? Yung concern natin dito, yung sambayan ng Pilipino, yung demokrasya ng ating bansa, yung kinabukasan ng ating susunod na generation. Di ba, paano mo nasabing issue lamang ito sa mga politiko? Mag-isip ka naman. Mag-isip ka naman kahit papaano. Sa binitawan mong statement, yung taong nagpi-50-50 na sa'yo. Alam niyo, sa totoo lang mga minamahal, lagi kong pinopromote, diba? Sabi ko, si Bam Aquino, iboto ninyo kasi alam natin na isa yan sa mga kakalaban, sa mga tiwali dito sa ating bayan. Pero bakit tila baga nagbago na ang iyong sentimento? Dito pa lang yan first part pa lang yan, mga minamahal. Sabi niya, palagay ko, issue siya sa mga politiko. Nabayaran ka ba? Magkano ba binayad sa'yo, Bam? Or baka medyo playing safe? Diba? Playing safe kaya hindi na marunong manindigan. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal eh. Diba? Huwag ganun. Diba? Okay, kailangan mo ng boto pero hindi ka pwedeng mag-asu-asuhan or matakot sa mga Duterte. Huwag ganun, makakagather ka pa naman din ng votes galing sa amin eh. As long as magpakatotoo ka, dapat meron kang concern sa mamamayang Pilipino. Philippine first, yan dapat. Diba? Kung hindi ma-impeach itong si Sara Duterte, imagine nyo lang ano mangyayari sa bansang Pilipinas kapag ito ay nakatakbo bilang presidente. Diba? Tuloy tayo. Yung mga alyansa ngayon ay parang yun po yata yung nagiging isa sa malaking bagay. Really? Bam Aquino? Really? Pero honestly, galing akong Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, hindi siya issue nung mga kababayan natin. Alam nyo, itong si Bam Aquino, medyo tumatagilid na eh. Hindi ko alam kung nabayaran or hindi ko alam kung ano yung nangyari. Kasi dati anti-Duterte to eh. Di ba tapos ngayon, patungkol sa impeachment, medyo issue lang yan ng mga politician. Issue lang yan ni ganito-ganyan ng mga alyansa. Hindi naman to issue ng bayan. Huwag ganun, Bam. Diba natatakot ka na hindi ka manalo sa laban ngayong 2025 midterm election? Kaya ang ginagawa mo, humahawi ka para makaboto ka, parang nagsiserve ka ng dalawang master or namamangka sa dalawang ilog. Diba? Natatakot ka na matalo, kaya ang ginagawa mo, play safe ka. Ay, kung yan man yung strategy mo, pangit ng strategy mo, Bam. Kung gusto mo makakuha ng boto sa mga DDS, pangit yung strategy mo na ginagawa. Balimbing yan eh. Diba? Pambabalimbing yan. May nag-comment pa nga dito. Natatakot na si Bam na magsalita laban sa mga Duterte. Alam niyang natalo siya eh. Buong kaalyado niya nung nakaraang eleksyon dahil sa pwersa ng mga Duterte. Pangalawa, bilang isang Aquino, mas pipiliin niyang pumanig sa Duterte kaysa sa Marcos. Syempre, alam niyo naman, may hidwahan yung Aquino at ang mga Marcoses eh. Pero hindi niyo ba nakikita yung ginagawa ng Marcoses sa inyo ngayon? Diba? I don't know, ba't ganito yung napasok sa utak ni Bam? So, kaya ang basa ko sa kanyang reaksyon ay ang posisyon ng isang Aquino laban sa Marcos kaysa sa posisyon ng isang taong may malasakit sa kaban ng bayan. Kay Bam Aquino, wala kang maasahang boto sa matinong botante. Sabi ni John Biginino. Diba? Negative yung masasabi ko dito kay Bam Aquino. Parang parang sampal to ng sa atin ng katotohanan na bakit pa natin siya kailangang iboto kung ganyan yung kanyang sentimento
'di ba, patungkol dito sa impeachment, wala nang ano, medyo para sa akin medyo tumatagilid na ngayon itong si Bam Aquino. Ang tanong dito, magkano ba? 'Di ba? Magkano ba? Nadiktahan ka ba? Ha? Bam Aquino? Kahit manalo ka man or matalo, dapat yung pagmamahal mo, yung position mo sa bayan. 'Di ba? Kahit matalo ka, as long as tama yung ginagawa mo, sumusuporta ka sa tama. Pero yung ginagawa mo, parang sumusuporta ka na din sa isang kriminal. Sumusuporta ka na din sa isang taong walang ibang ginawa kundi pahirapan ng ating bayan, kumampi sa China, 'di ba? Parang nakaka-offend, mga minamahal. Kaya ako sa tingin, kung si Trillanes man magsasalita patungkol sa issue na to, si Trillanes magre-react yan dito. Antayin lang natin yung statement ni Trillanes. Medyo feeling ko magsasalita din dito si former Senator Antonio Trillanes. Para sa akin Philippine first dapat. Hindi ko gusto yung komento ni Bam, pero pinag-iisipan ko pa din siya, mga minamahal, kung iboboto ko si Bam Aquino sa 2025 midterm election. Baka malay mo, diversionary tactics lang yan, tapos kapag nakapasok, siya yung mangunguna dito sa issue ng impeachment. Pero yung ni Bam, sa nakikita ko ngayon, parang nakaka-hurt to. Kasi nakaka-influence din siya ng ibang mga supporters niya. 'Di ba? X. Meron pa nga nakapagsabi sa akin na si Bam Aquino playing safe O, tingnan niyo yung comment sa akin. Mr. Bam Aquino is playing safe. Playing safe daw siya, mga minamahal. Pero, sa tingin niyo, yung pagiging playing safe niya, good tactics ba yun? Para sa akin, hindi. Hindi maganda yung taktika ni Bam Aquino na magiging playing safe siya para makakuha siya ng botante. Hindi maganda yung komento mo ngayon kasi imbis na makakuha ka ng botante, mukhang mas may mauurat pa sa'yo. 'Di ba? Nagigets ninyo, mga minamahal? Parang kinakain ng bulok na sistema itong si Bam Diba? Anyway, parang cosplayer activated yung nangyayari dito kay Bam. Hay nako. Nakakapanghina. Iboboto ko pa man din, sayang, 'di ba? Naninindigan, ayaw sa korupsyon, pero mukhang umaanib, sumasapi sa mga korap na public official. Ay nako. No vote to Bam kapag ganyan yung mangyayari. Pero hoping sana na magbago yung kanyang statement. Nakakaiyak to, mga minamahal. Masakit lang. Hindi to pagiging practical yung ginagawa ni Bam or pakakakuha ng boto. Nilalaglag niya at nilulubog niya yung kanyang sarili. Although kailangan ni Bam na mamulitika, pero yung kanyang linyahan na ganyan, parang nanliligaw siya sa mga Duterte. Pansinin nyo, hindi yan magandang sign, mga minamahal. Dapat yung prinsipyo mo, 'di ba, sa mamamayang Pilipino. Yung prinsipyo mo, yung loyalty mo sa bansa mismo. Hindi yung dahil kulang ka sa boto, ganyan, yung political career mo, kailangan mong lumungoy sa ganyan, kailangan mong sumiming dito. Huwag ganon. 'Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, bumoto kayo ng matinong leader. Buti nga nagsalita itong si Bam para nang kahit papaano, natatanggal natin sa ating listahan. At least, meron tayong reason. Gusto natin si Bam, pero nang dahil sa impeachment comment niya, mukhang tagilid tayo. Meron tayong reason. Ang ganda pa naman ng track record ni Bam Aquino para sa akin. Pero nga, kagaya ng sabi ko sa inyo, 50-50. Yung komento ko dito kay Bam Aquino, pwede nating sabihin na, iboboto natin to, pwede sabihin hindi. At least, yung magiging endpoint lang natin dito, choose the lesser evil. So, kung medyo lesser evil naman yung ni Bam Aquino, di pwede pa din natin tong iboto. Pag-isipan natin kung talagang namumulitika lamang siya, pero yung kanyang tunog kasi, parang nagiging asu-asuan siya sa mga Duterte. Ibang klase yung kanyang pamumulitika, hindi magandang senyales. 'Di ba? Parang nagpapadala siya sa takot, sa pressure. Parang ang ending, wala din siyang paninindigan para sa ating bayan. 'Di ba? Gusto niyo 'yon? 'Di ba, para makakuha lang ng boto, kailangang maging political butterfly. Ay nako. Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again.
Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Pahingi lang po kung mga minamahal ng comments, likes, tapos share para, lumawak pa ang ating channel at makatulong kayo sa ating algorithm. Yun lamang po, ingat mga kababayan.